ay sa ating pinakamahal na Panginoon po Jesus sa lamang. Dubling paggalang sa ating ginagalang na mahal na pastor, Well Dister de Almeida, sa pag-aalaala sa ginuntuang turo at sa ating assistant pastor, Lina C. Almeida, sa ating Almeida Children. Magandang gabi sa ating beloved OP, Andy Vinyas, kasama sa kanyang buong pamilya, sa ating beloved preacher, sa inyong mga manggagawa, sa mga bisita, sa webcast viewer, hallelujah, praise God, ang pinakamataas sa pagpuri sa ating pinakamamahal na sa salita, God, Lord, nananalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa Kanya, kung makapag-testimony ako sa mga oras na ito, hindi man karapat-dapat, hallelujah, praise God. Dahil ang kagalakan ko po talaga, nakadalo po ako, nakapunta po ako, first time ko po nakapunta sa church anniversary kasi hiningi ko talaga sa mahal na Panginoon yan. Sabi ko, Lord, gusto ko talagang makapag-testimony kasi gusto kong maibabahagi yung himala at kabutihan na binigay sa amin ng mahal na Panginoon. Hindi ko po talaga sulit akalain na makadalo po ako first time sa tagal na since 1997 hanggang sa mga oras na ito. Pinanghahawakan kami ng mahal na Panginoon. Kaya gusto ko ibahagi, makapag-testimony po ako sa mga ibang outreach. Sabi ko, kasi nung una, pumunta po kami sa Osamis na zero historics namin, hindi kami nakadalo. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng bagong sasakyan. Gusto ko po talagang makapunta sa ibang outreach. Pagkakataon po, isa po sa ating beloved sister dito, tinext po ako, ate, baka gusto mong pumunta sa Bukidnon para makapag-testimony. Ang galak ko talaga. Grabe ang kagalakan, sabi ko, na maibabahagi ko yung kabutihan na binigay sa amin ng mga himala na binigay sa amin ng Diyos. Nakapunta din ako sa Oroquita, hallelujah, praise God, sa Plaridel. Grabe kabuti ng Diyos. Hindi ako, first time ko talagang yun, sabi ko, ibang kagalakan, hindi ako nakaramdam ng pagod, gutom. Sabi ko, ganito pala yung ibibalik. Sabi ko, Lord, salamat na ibinalik mo po yung unang pag-ibig ko sa iyo. Kasi nanlalamig na po kami, hindi na po kami masyadong nakadalo. Dahil medyo busy na po sa negosyo na ibinigay sa amin ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, sana po bumalik po yung dati na nagmamainitin po kami sa paglilingkod na makadalo po kami ng 3 times a week. Yung kagalakan sa puso na nadadala mo ko before, iba hindi mo ma-explain tama yung sinasabi na hindi talaga mababayaran yung kasayahan, yung kagalakan sa gawain ito. Kaya po, puso po ako nagpapasalamat, hindi man ako karapat-dapat na nakatayo po dito sa harapan nyo. Sa mga baguhan, mayroon po talagang ipatotoo. Nasave po kami dito ng 1997. Sa krusada po ng Pilay Sports Center, mayroon po akong acute ulcer noon. Pag nagugutom ako, sumasakit. Pag nabubusog ako, sumasakit. Tapos, sabi ng mama ko, anak, mayroong pastor na nagpapagaling. Sabi ko, saan, mama? Sabi nga, dyan sa may Pilay Sports Center, dadalo tayo. Sabi ko, sige, dadalo tayo. Hindi ko po namamalayan, dumalo kami. Alas 8 pa lang ng umaga, nandoon na po kami sa Pilay Sports Center. Wala po kaming kain-kain. Wala po kaming dalang kahit na ano. Tapos sabi ko namalay ko, mama, hindi talaga ako nagugutom. Pag uwi namin sa bahay, pagkatapos ng gawain, mga 5 o'clock, sabi ko sa husband ko, sabi ko, Daddy, hindi ko naramdaman yung sakit o hapdi ng sikmura ko. Instant pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise God. Hindi pa kami noon, 1 day pa lang na krusada yon. Tapos di po, bumalik kami, 3 days na pabautismo kami. Tapos mayroon po talaga akong naramdaman noon, yung aking mattress, masakit. Yung hindi po siya makahawakan kasi masakit talaga siya, lagi akong dinudugo. Hindi po ako nagpapacheck dahil sabi ko, ayaw ko malaman kung ano, matatakot po ako. Alam mo mga kapatid, dahan-dahan po, gradually, dalo lang kami ng dalo, hindi ko na po namamalayan gradually. Pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang dami pa pong himala, mga kapatid, sa mga baguhan. Totoo ang gawaing ito. Hindi na po kayo magdadalawang isip kung bakit aalis pa kayo sa gawaing ito. Ang himala ng pinakamamahal na Panginoon. Yung yung pandemic po, yung natin yung pandemic na, yung tinatawag natin na, yung virus na, yung ba tawag na nito, yung yung mga tawag dito, yung hindi ko na po malaman, grabe, yung anak ko po, si Randolph po, hallelujah, praise God.
talagang tumatawag siya sa akin sa ano, nasa Bulwa po kasi tumatawag siya sa akin. Sabi niya, "Mama, asaan ka?" Sabi ko, "Dito sa bahay." Sabi niya, "Mama," sabi niya gano'n, "pumunta ka dito sa bahay kasi baka hindi mo na ako maabutan." Nasa ano po siya, Camp Alagar po siya nakatira. Sabi ko, "Bakit?" Sabi ko sa kanya, "Bakit? Ano nangyari sa iyo?" Tapos yung nararamdaman ko yung boses niya, parang nasa ilalim na po ng hukay. Sabi ko, "Bakit?" Sabi ko sa kanya, "Ano nangyari sa iyo?" Sabi niya, "Mama, pumunta ka." Tapos talagang sabi niya, "Mama, pumunta ka." Sabi niya, "Baka hindi mo na ako maabutan." Hindi po talaga ako nag-alinlangan dahil ang faith ko sa mahal na Panginoon dahil ang itinuturo sa atin ng mahal na pastor, hallelujah, praise God, no, Evangelist Chard Almeida, na matuto kang sumamampalataya, hallelujah, praise God. Sabi ko sa kanya, "Anak," sabi ko sa kanya, "di ba mayroon kang paniniwala sa mahal na Panginoon?" "Mayroon, Mama." Sabi ko, "Panghawakan mo yan." Sabi ko sa kanya, "Panghawakan mo yan. Dahil sa paniniwala pananampalataya mo gagaling ka." Sabi ko, "Hindi ka pa kukunin ng Lord, bigyan ka pa niya ng pagkakataon." Sabi ko sa kanya. Tapos, talagang inaano niya ako, sige mama, dalian mo na. Sabi ko, o sige, sandali lang. Tumawag po ako sa ating beloved OP, hallelujah, praise God. Totoo, mga kapatid. Sabi ko, nandiyan pa po ako sa Bulwa, beloved son ko, ando doon po sa Kapalagar. Sabi ko sa ating beloved OP, sabi ko, beloved OP, sabi ko, mapaback up prayer po ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, si Randall po, sabi ko sa kanya, ay tumatawag sa akin na iba na daw po ang kanyang nararamdaman. Nilihans lang po talaga sa atin yung beloved OP by true phone. Ano doon pa yung anak ko sa may ano. Sabi ko, grabe ang mahal na Panginoon. Tapos tapos sumawag na siya ulit sa akin. Sabi ko, anak, saan ka na? Sabi niya, mama, saan ka na? Sabi ko, andi dito na ako para papunta na ako sa inyo. Tapos yung cellphone ko, mga kapatid, hindi ko talaga binababa yan. Hallelujah, praise God. Hindi ko binababa yan kasi talaga ang boses niya walang, kung sa sandibutan pa, kung wala kang paniniwala, pananampalataya sa mahal na Panginoon, talagang bibigay ka na, kakabahan ka. Sabi ko, pangawakan mo lang yan. Ang daming testimony ng mga kapatiran natin na pinagaling sila, cancer, kung kahit ano, sabi ko sa kanya, paniwalaan mo lang, panghawakan mo lang ang paniniwala, pananampalataya sa pinakamamahal na Panginoon. Dumaan po kami dito sa pastoral house, nagpasama po ako sa isang manggagawa dito, pumunta sa bahay nila, hallelujah, praise God. Pagdating namin sa bahay nila, naka ano lang po siya, nakayumbo lang po siya sa misa, tapos hindi na niya matayo ang ulo niya, tapos kinounsel po na siya sa ating beloved manggagawa, nilihans po siya, pinagsisi po siya, hallelujah, praise the Lord. Kada-kada malapatid. Totoo talaga ang gawain ito. Sa unang panalangin ng ating iniganagalang na mahal na Pastor Wilson Adang, humingi po siya ng mainit. Sabi niya, humingi po siya ng mainit o kahit anong lugar sa mabigyan niyo. Talagang nakahinga na po siya. Tapos sabi ko sa kanya, ano bang nangyayari? Kasi yung bilaibisan ko, ano na yan naliligaw po na, nanlalamig na po talaga siya, na ano na siya sa sandibutan. Kaya sabi ko sa kanya, okay na, magaling na po siya. Umalis na po kami, umuwi na po kami ng bahay, iniwanan ko na po siya. Sabi ko sa kanya, magpuri ka, tumingin ka lang sa may cellphone. Sabi ko sa kanya, magpupuri ka din. Umuwi na po kami. Pag-uwi namin mga lakbay sa alas 10 po ng gabi, hallelujah, praise God. Tumawag na naman siya ulit. Sabi niya, mama, hindi na siya nagsasalita, umiyak na, ang tumawag sa akin yung beloved wife na niya. Sabi niya, mami, wala na si Randolph. Ano, wala na si Randolph? Sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya, huwag kayong matatakot. Panghawakan niyo po ang pangako ng ating pinakamamahal na Pinoy na mayroon tayong mahal na pastor na ginagamit para sa ating kaligtasan. Sabi ko, panghawakan niyo lang po. Sabi ko sa kanya, hawakan mo lang siya, yakapin mo siya, huwag mo siyang patulugin. Tapos sabi ko, ilagay mo lang yung cellphone sa ano niya, hallelujah lang, hallelujah ko lang, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kinuha namin siya doon. Pagdating namin siya doon, mga kapatid, kung saan libutan pa tayo, wala na po. Pero grabe kabutan ng Panginoon. Hindi man ako karapat-dapat. Despite sa akong mga pagkukulang, nililihas ko lang po siya sa pangunat na langin namin. Hinigala ng mala Pastor Wilson Almeida. Kasaad din pang espiritu kamatay, di mo niya kamatay. Kasaad din naman. Alam mo mga kapatid, tumayo po siya, tapos yumakap po siya sa akin. Sabi niya, mama, sabi niya gano'n, wag mo akong iiwan. Sabi ko sa kanya, hindi kita iiwan. Sabi ko, panghawakan mo lang ang panghawakan mo lang ang iyong paniniwala at pananampalataya sa mahal na Panginoon dahil hindi kanya pababayaan. Tapos dinala ko po siya sa atin, mga kapatid. Dinala po namin siya sa bahay. Dumaan po kami dito. Pinaka-counsel ko siya ulit. Tapos sabi ko sa kanya, dinala namin siya sa bahay. Alam mo mga kapatid, ang sakit niya, Diyos ko. Grabe ang sakit niya. Walang gamot-gamot. Wala talagang gamot. Puri lang. Araw-araw, sabi ko nga sa kanya, puri lang tayo. Amen. Praise the Lord. Hindi tumagal ang sakit niya. Hallelujah, praise God. Hindi tumagal ang sakit niya. 1 week lang po mga kapatid. Malakas na po. Tapos nagyaya na
po siyang magsimba. Sabi niya, Mama, dalo na po ako sa gawain ko. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa kanya, ano pa bang hahanapin mo sa gawain ito? Dalang gawain ito, mayroon tayong man of God. Totoo ang ating mahal na pastor na ibinigay sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko sa kanya, huwag kang mawala, huwag kang bumitiw sa kanya. Sabi ko sa kanya, talagang grabe ang pagpapala. Tapos ngayon, mga kapatid, nandito na po siya. Nandito na po siya sa UK. Nakaalis na po siya. Ginagamit na po kami sa nagbibigay sa gawain ito. Binigay na po kami ng sakyan na bago para makadalo po kami sa kabanal-banal na gawain. Makapunta po kami sa krusakang kahit saan po. Sabi ko pa nga ako sa mahal na Panginoon, Lord, hindi po ako magagalak na pupunta ako doon para mamasyal lang. Pupunta po ako doon para mag-testimony. Dahil Amen. Praise the talagang Lord. gusto ko mag-testimony dahil ang mga himala na ibinigay mo sa amin na wala po kaming maigaganti. Kundi, ipamamigay ko lang po, ipamamahagi ko lang po talaga. Hallelujah. Hanggang dito na lang po ang pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise God.